Sa pinakagitna ng kagubatan ng Visayas, may isang baryong hindi kadalasang nadadaanan ng mga dayuhan, ang baryo ng San Miguel. Maliit lamang ito, halos 50 pamilya lang ang naninirahan, at napapalibutan ng makakapal na punong kahoy at matataas na bundok. Mahirap puntahan at mas mahirap pang lisanin. Walang signal ng telepono, walang kuryente, at tanging ilaw ng gasera at buwan ang nagsisilbing gabay tuwing gabi. Ayon sa matatanda, ang San Miguel ay hindi basta-bastang baryo. Dito raw ay may mga nilalang na matagal nang namumuhay sa dilim, ang mga aswang. Sila ang mga nilalang na nagpapanggap bilang normal na tao sa araw, ngunit sa pagdilim ng gabi ay nag-aanyong halimaw, may mahahabang dila, matatalas na kuko, at hindi na ubusang gutom sa lamang loob ng tao, lalo na ng sanggol. Ang mga alamat tungkol sa mga aswang ay hindi lamang simpleng kwento rito. Bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay. May mga alituntunin ang bawat pamilya, huwag lalabas kapag kabilugan ng buwan. Takpan ang mga bintana tuwing alas 9 ng gabi. Maglagay ng bawang sa pintuan at asin sa mga sulok ng bahay. At higit sa lahat, huwag kailanman magdalang sanggol sa panahon ng tag-ani dahil ito raw ang panahon ng pangangay ng dilim. Isang taglagas nang dumating ang isang banyagang mag-asawa sa San Miguel, sina Mario at Lucia. Galing sila sa bayan sa Kapatagan, napadpad lamang sa San Miguel matapos ang sunod-sunod na trahedyang tumama sa kanilang pamilya sa lungsod. Naghahanap sila ng panibagong simula, at ang katahimikan ng baryo ang naging sagot sa kanilang dasal. Ngunit ang hindi nila alam, hindi katahimikan ang hatid ng San Miguel, kundi katahimikan ng kabaong. Tahimik at mailap ang mga taga-baryo. Kapag may bagong dating, hindi ito agad tinatanggap. Tila ba may takot sa kanilang mga mata, at may misteryo sa kanilang pananahimik. Ngunit sadyang matyaga si Lucia. Sa kabila ng lamig ng pagtanggap, nagpursige siyang makipagkaibigan, tumulong sa mga gawain, at ibahagi ang kanilang kwento. Habang tumatagal, unti-unti rin silang tinanggap ng ilang pamilya. Pagkalipas ng ilang buwan, isang magandang balita ang bumungad sa mag-asawa, nagdalang tao si Lucia. Tuwa ang bumalot sa kanila, ngunit iba ang naging reaksyon ng mga kapitbahay. Hindi halata ang saya. Sa halip, may bakas ng pagkabahala sa mga mata nila. Isang matandang babae, si Aling Pina, ang lumapit kay Lucia isang hapon at bulong nito, "Iho, dapat hindi kayo nagbuntis sa ganitong panahon. Delikado. Magdasal ka palagi." Naguluhan si Lucia, ngunit binaliwala niya ito. Mga pamahiin lang siguro, wika niya kay Mario. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagbubuntis, lalo rin niyang nararamdaman ang bigat sa paligid. Tila ba may mga matang laging nakamasid sa kanya, mga yapak sa bubong tuwing gabi, at mga huni ng hayop na hindi niya mawari kung pusa o tao. Sa gabi ng kanyang ikapitong buwan ng pagbubuntis, bumisita sa kanilang bahay si Kamando, ang albularyo ng baryo. Tahimik lamang siya, ngunit pagkaupo niya, dumiretso agad siya sa punto, "May kapangyarihang taglay ang sanggol mo. Hindi ito basta bata lamang. May sinumpang araw ng kapanganakan. Kapag hindi ito nailayo sa baryong ito, may kapalit." Nagtataka sina Mario at Lucia. "Anong ibig ninyong sabihin?" Hindi na sumagot si Kamando. Tumayo na lang ito at iniwan silang may kaba sa dibdib. Kinagabihan, habang natutulog sina Lucia, may malalakas na yapak na parang lumilipad na nilalang sa bubong. Si Mario, bagamat natatakot, ay lumabas upang silipin ang paligid. Ngunit walang tao, walang hayop. Tanging malamig na hangin at aninong gumagalaw sa kadiliman ang kanyang nakita. Pagbalik niya sa loob ng bahay, nilapitan niya ang natutulog na asawa. Ngunit hindi si Lucia ang kanyang nakita sa kama, isang nilalang na duguan ang mukha, at tila may malalaking mata na parang hayop. Napaatras siya sa takot, at sa isang iglap, naglaho ang nilalang, at si Lucia ay naroroon, naguguluhan at umiiyak. Simula noon, hindi na sila makatulog ng payapa. Laging may bulong sa bintana. Laging may aninong humahabol sa kanilang panaginip. Ang kanilang paglipat sa San Miguel, na inakala nilang simula ng panibagong buhay, ay tila naging simula ng isang bangungot. At habang lumalapit ang araw ng kapanganakan ni Lucia, lalong humihigpit ang presensya ng kadiliman sa kanilang paligid. Ang mga bata sa baryo ay hindi na pinapayagang lumabas. Ang mga matatanda, nagsasabit na ng bawang sa bawat sulok ng kanilang tahanan. May pakiwari ang lahat, may darating. At may gustong kunin. Sa gitna ng dilim, sa isang baryo na tinatalikuran ng sibilisasyon, isisilang ang isang sanggol na maaaring magligtas o magdala ng kamatayan.
Dumating ang gabi ng kapanganakan ni Lucia kasabay ng kabilugan ng buwan. Ang liwanag mula sa kalangitan ay tila mas maliwanag kaysa dati, na para bang sadyang tumitingin sa baryo ang langit, naghihintay sa isang bagay na dapat mangyari. Mula sa maliit nilang kubo, naririnig ang malalalim na hinga ni Lucia. Pawis na pawis siya at halos mawalan na ng malay sa tindi ng sakit. Si Mario naman ay hindi na malaman ang gagawin. Wala silang malapit na ospital. Ang tanging pag-asa nila ay si Kamando, ang matandang albularyo ng baryo. Dumating si Kamando na may dalang mga halamang gamot, langis, at orasyon. Wala siyang dalang kagamitang medikal, kundi dasal at sinaunang kaalaman. Walang ibang pwedeng tumulong. Kung hindi natin ito mapanganakan ngayon, baka sila na ang sumalo sa bata, mariing wika niya. Habang pinapainom si Lucia ng mainit na tubig na may dahon ng sambong, nagsimula na ang panganganak. Kasabay nito, ang hangin sa labas ay tila lumalakas. Naririnig na ang pagaspas ng kung anong bagay sa bubungan, hindi hangin, hindi hayop. Para bang may pakpak. Kamando, may mga mata sa bintana, sigaw ni Mario. Ngunit hindi na tinag ang albularyo. Huwag mong bubuksan ang pinto. Huwag mong hahayaang makapasok sila. Lumipas ang isang oras ng sigaw, dasal, at pagbabantay. Sa wakas, isinilang ni Lucia ang isang malusob na batang babae. Ngunit nang linisin ni Kamando ang likod ng bata, natigilan siya. Mayroon itong marka sa balat, isang hugis bituin na pula sa pagitan ng kanyang mga balikat. Anak ng liwanag, bulong ni Kamando. Ito ang sinasabi ng mga hula. Si Lucia, bagamat pagod, ay napangiti. Ang aking anak si Alaya. Ngunit hindi pa sila nakakahinga ng maluwag, biglang nawala ang ilaw ng gasera. Kumislap ang paligid. Nagsimula nang manginig ang buong bahay. Mula sa labas, may narinig silang mga yabag, hindi pangkaraniwan sapagkat hindi ito lakad ng tao. May halakhak ng babae na mahaba at puno ng panlilibak. Kasunod nito ang mahinang pag-iyak ng sanggol. Dahan-dahang lumapit si Mario sa bintana. Nang silipin niya ito, muntik siyang mapasigaw. May nakita siyang babaeng nakalutang sa ere, walang mata, at ang dila ay umaabot hanggang dibdib. Pumulupot ito sa bintana, na para bang sinusubukang hanapin ang loob ng bahay. Isang aswang, bulalas ni Kamando. Mabilis niyang inilabas ang kanyang bote ng langis na may dasal at isinalin ito sa paligid ng sanggol. Sabay sabing, hindi niyo siya makukuha ngayong gabi. Muling umiyak si Alaya. Ngunit imbes na mahina at walang laban, ang kanyang iyak ay may tunog na tila nagpapatigil sa hangin. Huminto ang halakhak sa labas. Nagpasyanod ang mga anino. Para bang may puwersang tumulak sa mga nilalang ng dilim palayo sa bahay. Pinanood ni Mario kung paanong ang mga aninong dati naglalakad sa paligid ay bigla na lamang naglaho sa isang iglap. Hindi sila makakapasok, wika ni Kamando, hindi pa ngayon. Ngunit babalik sila. At sa susunod, mas marami sila. Kinabukasan, umaga pa lamang ay ipinamalita na ng mga usisero sa baryo ang mga kakaibang pangyayari sa bahay ni Lucia. Ang ilan ay nagsabing nakita raw nilang may mga nilalang na lumilipad sa langit. Ang iba na may narinig raw na sigaw ng babae na parang hayop sa gitna ng gabi. Dumating ang matandang pinuno ng baryo, si Kapitan Emiliano. Tahimik niyang tiningnan ang bata, at tinanong si Kamando, totoo ba ang hinala mo? Tumango ang albularyo. Ito ang sanggol sa hula. Ang huling pag-asa o ang huling sakripisyo. Muli siyang tiningnan ni Kapitan. At alam mo ang ibig sabihin niyan, alam ko, sagot ni Kamando, pero hindi natin siya ipapasa sa kanila. Sa mga araw na sumunod, pinilit ni Mario at Lucia na panatilihing lihim ang tungkol sa marka ni Alaya. Ngunit hindi lahat ay kayang itago. Ang bata, sa tuwing umiiyak, ay kayang patigilin ang mga ibon sa paglipad o mapatay ang apoy sa sulo. Ang mga hayop ay lumalapit sa kanya, at ang ibang matatanda ay lumuluhod tuwing nakikita siya. Isang gabi, may pumasok na liham sa ilalim ng kanilang pintuan. Walang pangalan. Walang sulat kamay. Tanging nakasulat sa papel, hindi mo siya maitatago magpakailanman. Ang mga mata ng gabi ay laging gising. Doon nila naunawaan, pinagmamasdan na sila ng mga aswang. Hindi dahil nagkamali ito ng bahay, kundi dahil si Alaya ang kanilang pakay mula pat simula. Narito na ang ikatlong bahagi ng kwentong, sanggol na itinaka sa baryo ng mga aswang. Mula nang isinilang si Alaya, hindi na naging tahimik ang baryo ng San Miguel. Unti-unting nagbago ang paligid, tila mas madilim na ang gabi,
mas malamig ang hangin, at mas matindi ang takot sa mga mata ng mga tao. Sa unang tingin, tila karaniwan lamang ang mga pangyayari. Ngunit sa puso ng bawat naninirahan, may banta ng kadiliman na papalapit ng papalapit. Isang umaga, isang kagulat-gulat na balita ang gumising sa mga taga-baryo. Namatay ang isa sa mga alagang baka ni Mang Tomas, nakahandusay ito sa gitna ng bukid, wala ng dugo, at may 2 malalalim na butas sa leeg. Wala ring bakas ng sugat o pagkakagapos, tila ba sumipsip ng dugo mula sa loob ng katawan. Siguro'y hayop lang, wika ng ilang kapitbahay. Pero alam ng matatanda ang totoo, hindi hayop ang gumawa noon, kundi isang nilalang na bihasa sa pagtago, sa panlilinlang, at sa pagpatay ng tahimik. Sa susunod na linggo, isa na namang hayop ang natagpuang patay, isang manok naman ang walang ulo, at ang katawan ay tuyo na parang sinipsip ng katas. Mula rito, nagsimula na ring marinig ang mga kakaibang ingay tuwing hating gabi, pagaspas ng pakpak, pagkaluskos ng mga dahon, at minsan, mga iyak ng sanggol mula sa kabubatan. Pero ang pinakanakakatindig balahibo sa lahat ay ng isang gabi, habang natutulog si Lucia at Mario, biglang napaiyak si Alaya. Agad silang bumangon. Ngunit sa pagtayo ni Mario, nakita niyang bukas ang kanilang bintana. Malinaw niyang naalala, sinara at nilagyan niya ito ng bawang at asin bago matulog. Agad siyang lumapit at sumilip sa labas. Walang tao. Pero sa ilalim ng punong mangga sa di kalayuan, may isang babaeng nakaputi, nakatalikod, at tila may pinupulot sa lupa. Hindi kumikilos ang babae kahit anong sigaw ni Mario. Hanggang sa bigla itong tumingala, hindi niya nakita ang mukha. Pero may mahaba itong dila na dahan-dahang nilulon ang kung anong putit malapot mula sa kanyang palad. Napaatras si Mario at mabilis na isinara ang bintana. Hawak niya ang krusipyo at niyakap ang kanyang mag-ina. Hindi na sila nakatulog buong gabi. Kinabukasan, dumalaw si Aling Pina, ang matandang may alam sa kasaysayan ng baryo. Umupo siya sa tabi ni Lucia, hawak ang maliit na bag ng ugat, dahon, at anting-anting. Marami sa inyo ang hindi naniniwala sa alamat, iha, anya. Pero ako, nakita ko na kung paano kinuha ng mga aswang ang kapitbahay naming bagong panganak, 30 taon na ang nakalipas. Bakit sila kumukuha ng sanggol? Tanong ni Lucia. Para palakasin ang kanilang lahi. Ang dugo ng bagong silang ay sagrado sa kanila. Pero may mas malalim pa riyan, ang mga aswang, hindi lang basta kumakain ng laman loob. May hinahanap silang tagapagmana. Isa na may kapangyarihang higit pa sa kanila. Napatingin si Lucia kay Alaya. Tila ba nakatingin ang sanggol sa kanila at mumingiti. Walang malay sa bigat ng kapalaran na nakasulat sa kanyang balat. Kinagabihan, isang malaking pagtitipon ang naganap sa plaza ng baryo. Ipinatawag ni Kapitan Emiliano ang lahat upang pag-usapan ang sunod-sunod na insidente. Tahimik ang karamihan. Wala ni isa ang gustong magsalita tungkol sa tunay na dahilan ng mga kababalaghan. Pero biglang tumayo si Mang Igme, isang veteranong mangingisda. Lahat tayo'y alam ang totoo. Bumalik na sila. At lahat tayo'y nakatali sa kasunduan. Anong kasunduan? Singit ni Mario. Napatingin sa kanya ang lahat. Tahimik. Hanggang sa ang kapitan na mismo ang nagsalita, bawat 5 taon isang buhay ang iniaalay. Kapalit ng katahimikan. Kapalit ng kaligtasan. Parang bumagsak ang langit kay Mario at Lucia. Ibig niyo bang sabihin, batang sanggol ang iniaalay? Tanong ni Lucia, nanginginig ang boses. Hindi kami pumipili. Sila ang humihiling, sagot ni Kapitan Emiliano. At sa pagkakataong ito malinaw kung sino ang kanilang gusto. Pagka-uwi ng mag-asawa, agad nilang isinara ang bahay, binakuran ng asin, bawang, at dinasalan ng paulit-ulit ang buong gabi. Hindi na sila makapaniwala sa nalaman. Ngunit mas malinaw na ngayon sa kanila, hindi sila ligtas sa baryong ito. Sa mga susunod na araw, nagsimulang magbago si Alaya. Hindi na siya karaniwang sanggol. Minsan, tuwing tinititigan siya ni Lucia, nakakakita siya ng liwanag na bumabalot sa bata, o kaya'y may tunog na tila musika kahit walang pinanggagalingan. Minsan, kapag umiiyak siya, ang mga halaman sa paligid ay biglang nabubuhay. Ngunit minsan naman, tuwing siya'y natatakot, ang ilaw ng lampara ay namamatay. Sinubukan nilang iwan ang baryo ng gabi. Sumakay sila ng kalabaw, tinungo ang daan palabas. Ngunit pagkadating sa may tulay, natagpuan nila itong sira, tuluyan na itong gumuho at nagkalasog. Para bang sinadyang hindi sila paalisin. Bantay sarado na tayo, bulong ni Mario.
Sa bawat araw na lumilipas, tumitindi ang tensyon sa baryo. May ilan na ayaw nang lumabas ng bahay. Ang iba naman, nagsimula ng mag-aklas at bumaling sa dati nilang paniniwala, ang sakripisyo. Si Alaya ay unti-unting nagiging sentro ng baryo, hindi bilang sanggol, kundi bilang alay. Ngunit si Lucia, bilang ina, ay buang loob, kahit anong mangyari, hindi ko ibibigay ang anak ko sa kanila. Salamat! Narito na ang ika-4 na bahagi ng kwentong Sanggol na Itinaka sa Baryo ng Mga Aswang. Sa lumalalim na gabi ng takot at pag-aalinlangan, napagtanto ni Mario at Lucia na may mas malalim pang dahilan kung bakit tila ang buong baryo ay walang gustong tumulong sa kanila. May itinatagong katotohanan, isang lihim na matagal nang nakakubli sa likod ng mabubuting ngiti, katahimikan ng gabi, at mga dasal na walang sinasagot. Minsang lumabas si Mario ng bahay upang humanap ng tulong kay Kamando. Ngunit hindi niya ito natagpuan sa karaniwang kubo nito. Sa halip, isang matandang babae ang lumapit sa kanya sa gitna ng kagubatan, dala ang isang lumang basket ng mga ugat at dahon. Hanapin mo ang lumang aklat ng baryo, anya. Nasa simbahan, sa ilalim ng lumang altar. Doon mo malalaman ang katotohanan. Nagmadali si Mario patungong simbahan. Sa kanyang pagdating, siniguradong walang ibang tao, sa kanya tinanggal ang ilang kahoy sa ilalim ng altar. Doon niya nakita ang isang lumang kahon na yari sa itim na kahoy, puno ng alikabok, at may nakaukit na simbolo ng araw at buwan na magkaakibat. Binuksan niya ito, at nakita niya ang isang aklat na isinulat sa matandang Tagalog. May pamagat itong kasaysayan ng San Miguel at ng mga nilalang ng gabi. Sa loob ng aklat, nalaman ni Mario ang mga bagay na kailanman ay hindi itinuro ng matatanda sa mga bata. Noon pa man, ang baryo ng San Miguel ay naging lugar ng tagpuan sa pagitan ng tao at mga nilalang ng dilim. Ang mga aswang ay hindi lamang naninirahan sa labas, sila ay bahagi ng baryo mismo. Noong unang panahon, nagkaroon ng malaking taggutom sa San Miguel. Ang mga bata ay namamatay at ang mga hayop ay natutuyo sa uhaw. Isang gabi, dumating ang isang nilalang, isang babae na may dilaw na mata at may pakpak na parang paniki. Inalok niya ang pinuno ng baryo, kaligtasan, kapalit ng isang kasunduan. Bawat 5 taon, magbibigay ng isang buhay ang baryo. Lalaki man o babae, bata man o matanda, basta't pinili ng dilim. Sa loob ng daan-daang taon, tahimik ang buhay ng mga tao. Ngunit sa bawat katahimikan, may kapalit na sigaw ng inosente. Habang binabasa ito ni Mario, nanginig siya. Mas malala pa sa kanyang inaakala, hindi lang alam ng mga tao ang kasunduan, kundi sinang-ayunan nila ito. Pagbalik ni Mario sa bahay, ibinahagi niya ang kanyang natuklasan kay Lucia. Halos hindi ito makapaniwala. Ang mga aswang ay hindi lang panakot. Kaibigan sila ng ilang mga tao rito. Kapitbahay. Kaangkan. Kasama sa iisang hapag, ani Mario. Hindi na sila nagtaka kung bakit tila walang sino man ang nagsusumikap na tulungan sila. Ang baryo mismo ang nagsisilbing tagapangalaga ng kasunduan. May ilan na tahimik lang, ang iba'y bahagi na ng kadiliman. Sa hindi inaasahang sandali, dumating si Kamando sa kanilang tahanan. Pagod at may sugat sa braso, tila bagong galing sa labanan. Hindi ko kayo nilayuan, anya, kundi ako'y sinundan. May ilan sa ating mga kabaryo na hindi na tao. Naglabas siya ng isang maliit na sibat na may inskripsyon, at ipinakita ang balat niyang may paso. Tinangka akong patayin ng sarili kong pamangkin. Isa siya sa kanila. Tinitiis ko ang sakit sa katawan, ngunit ang puso ko'y hindi na makatao sa mga nakikita ko. Mula kay Kamando, natutunan ni Lucia na ang kasunduan ay hindi madaling putulin. Bawat henerasyon, pinipili ng matandang aswang kung sino ang susunod na alay. At ngayon, si Alaya ang nakatalaga, hindi dahil lamang siya ay sanggol, kundi dahil siya ang anak ng 2 taong may lahing matuwid at tagapagbantay ng liwanag. Tagapagbantay ng liwanag, tanong ni Lucia. Sagot ni Kamando. May lahi ka ng mga babaylan, Lucia. Dugo mo ang kayang magdala ng liwanag laban sa dilim. At ang anak mo, si Alaya siya ang magiging susi ng pagtatapos ng kasunduan o ang pagsisimula ng panibagong kadiliman. Habang nililinis ni Kamando ang sugat sa kanyang braso, ipinakita niya kay Lucia ang isang lumang kwintas na may kristal na kulay ginto. Ito ang huling kwintas ng mga babaylan ng kanlurang kapatagan. Ang nananahan lamang sa linya ng lahi nila ang makakasuot nito nang hindi sinusunog ng liwanag. Ibinigay niya ito kay Lucia. Sa kanyang paghawak, nagliwanag ang kwintas.
Ibig sabihin, totoo, si Lucia ay may dugong makapangyarihan. At si Alaya, sa kanyang murang edad, ay bunga ng isang lahing may kakayahang lumaban. Desisyon na pagtanto nila na hindi sapat ang magtago. Hindi sapat ang paglalagay ng asin at bawang sa pintuan. Kailangang magtungo sila sa pinagmulan ng kasunduan, hanapin ang matandang aswang, at tapusin ang sumpa. Ngunit may kapalit, kapag nabigo sila, hindi lang si Alaya ang mawawala. Maaaring mamatay silang lahat. Pinag-isipan ni Mario at Lucia ng mabuti. At sa huli, ang kanilang pasya ay buo, hindi na kami magiging alipin ng takot. Kung kami man ang huling pag-asa ng baryo, lalaban kami. Narito na ang ikalimang bahagi ng kwentong Sanggol na itinaka sa baryo ng mga aswang. Hating gabi ng ika-4 na araw mula nang isilang si Alaya. Sa kabila ng takot at panganib, buo na ang loob nina Mario, Lucia, at Kamando, kailangan nilang tapusin ang sumpa. Ang tanging paraan ay hanapin ang pugad ng mga aswang at sirain ang pinagmulan ng kasunduan. Sa gabing iyon, isinilid ni Lucia si Alaya sa isang tela na tinahi mula sa puting hibla ng abaka, pinasimbahan ito, at dinasalan ni Kamando. Ito raw ay pansamantalang magtataboy ng mga nilalang ng dilim, ngunit hindi ito panghabang buhay. May hangganan ang bisa ng liwanag. Kapag umabot ng 2:00 ng madaling araw, mawawala ang proteksyon ng tela. Dapat tapos na tayo bago dumilim muli, babala ni Kamando. Sa gubat ng walang landas bitbit ang lampara, ang sako ng anting-anting, at ang sanggol, tinahak nila ang daang palihim na hindi na nilalakaran ng mga taga-baryo, ang gubat ng walang landas. Ayon kay Kamando, naroon sa loob ng gubat ang lihim na daan papunta sa pugad ng itim na lupa, ang pinaniniwala ang taguan ng mga aswang. Sa bawat hakbang, lumalalim ang dilim. Ang hangin ay tila bumibigat, at ang mga punong dati mukhang ordinaryo, ngayon ay tila may mga matang nakatitig sa kanila. Wala na ang mga huni ng ibon o kuliglig. Katahimikan lamang, isang uri ng katahimikang parang pinipigil ang paghinga mo. Minsan, may maririnig silang pagaspas o kaluskos sa mga dahon. Ngunit sa paglingon, wala namang tao. Hanggang sa marating nila ang punong matanda, isang punong balete na sinasabing pintuan ng ibang daigdig. Narito tayo, ani Kamando. Wala nang atrasan. Pagpasok sa mundo ng kadiliman sa tulong ng isang anting-anting, binuksan ni Kamando ang lagusan. Pumikit sila, humawak sa kamay ng isa't isa, at sa isang iglap, pumasok sila sa isang kakaibang dimensyon, isang lugar na puno ng usok, itim ang lupa, at ang langit ay walang bituin. Sa di kalayuan, may nakatindig na lumang bahay na tila yari sa buto at balat. Iyon daw ang pugad ng itim na lupa. Bigla silang sinalubong ng isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Mabilis ito, may pulang mata, at mga kuko na parang patalim. Ngunit sa isang sigaw ni Kamando, sabay bitbit ng kanyang sibat, naglaho ang nilalang sa ulap ng itim na alikabok. Mga tagabantay lang yon, anya. Hindi pa sila ang pinuno. Ang matandang aswang sa paglapit nila sa pugad, may narinig silang matinis na tinig, tila tinig ng batang umiiyak. Ngunit alam nilang panlilin lang iyon. Sa pinto ng pugad, may isang babae, payat, putlain, at may mata na tila basag na salamin. Siya ang matandang aswang, ang tagapangalaga ng kasunduan. Kayo na pala ang naglalakbay, wika nito. Ang ina ng tagapagmana at ang ina rin ng aking magiging kahalili. Lumapit siya kay Lucia at nakatingin sa sanggol. Malakas ang liwanag sa kanyang dugo. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Isuko niyo siya, at titigil na ang kasamaan sa baryong inyong iniwan. Ngunit ang sagot ni Lucia ay mariin, hindi ko isusuko ang anak ko. Kung kailangan kong mamatay, mamamatay ako, pero hindi niya makukuha ang aking sanggol. Ang labanan doon nagsimula ang labanan. Sumulpot ang mga nilalang mula sa likod ng pugad, mga aswang na may pakpak, mahahabang kuko, at mga bibig na may malaahas na dila. Lumaban si Kamando gamit ang kanyang sibat, samantalang si Mario ay may hawak na sulo at kutsilyong pinahiran ng langis ng nyog at bawang. Habang nilalabanan nila ang mga aswang, hinila ng matandang aswang si Lucia patungo sa gitna ng pugad, kung saan may isang altar na yari sa buto ng sanggol. Ipinilit niyang ilapag doon si Alaya. Ngunit sa sandaling iyon, nagliwanag ang kwintas ng babaylan sa leg ni Lucia. Tumama ang liwanag sa altar at ito ay nagliyab. Nagsimulang sumigaw ang matandang aswang, tila natutunaw sa liwanag. Hindi nyo alam ang sinisira nyo, sigaw nito. Kapag nawala ako, gigisingin nyo ang mas matanda pa sa akin. Ngunit huli na ang lahat.
Ang pagguho ng masira ang altar, nagsimulang magiba ang pugad. Ang lupa ay umuga, ang langit ay nagdilim, at isa-isang naglaho ang mga aswang, humihiyaw habang nilalamon ng liwanag. Hinablot ni Mario si Lucia at Kamando, at sabay-sabay silang tumakbo palayo, habang ang buong lugar ay nababalot ng usok at apoy. Sa kanilang pagtakas, isang huling nilalang ang humarang sa kanila, malaki, may pakpak, at may mata sa dibdib. Ngunit si Alaya, bagamat sanggol, ay napahikbi ng malakas. Sa kanyang pag-iyak, isang malakas na bugso ng liwanag ang lumabas mula sa tela ng kanyang sapin. Ang nilalang ay nawasak, at 100 ng liwanag ang bumuka sa harapan nila. Pagbalik pagdilat nila, nasa labas na sila ng gubat ng walang landas. Ang araw ay sumisikat. Sa unang pagkakataon mula nang ipinanganak si Alaya, ang buong baryo ay tahimik ngunit hindi takot, kundi malaya. Nakita nilang muling gumana ang orasan sa simbahan, ang mga halaman ay muling namulaklak, at ang mga hayop ay nanumbalik sa sigla. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang kasunduan ay naputol, ngunit may mga nilalang pang hindi nawawala. Maghahanda tayo, hindi bilang alipin ng takot, kundi bilang mga tagapagbantay ng liwanag. Narito na ang ika-6 na bahagi ng kwentong sanggol na itinakas sa baryo ng mga aswang. Pagkatapos ng matagumpay na pagtakas mula sa pugad ng itim na lupa, inakala nina Mario, Lucia, at Kamando na tapos na ang lahat. Ngunit sa kanilang pagbabalik sa baryo ng San Miguel, napansin nilang hindi lahat ay bumalik sa dati. Tahimik ang mga tao, ngunit may mga matang nakamasid. May mga usap-usapan na hindi binibigkas ng malakas. At ang mga aninong dati umaaligid sa dilim ay tila nagkukubli lang. Tahimik na baryo sa una, mainit ang pagtanggap sa kanila. Ilang mga kapitbahay ang lumapit, nagpahayag ng tuwa at pagkamangha na buhay pa sila. Ngunit may ilan, lalo na ang matatanda, na hindi makatingin ng diretsyo sa kanila. Maririnig ang bulungan, bakit sila bumalik? Hindi ba dapat nandoon na sila? Ang sinira nila ay hindi lang ang kasunduan. Ang balanse. Doon na pagtanto ni Mario na may mga taong hindi masaya sa pagbagsak ng kasunduan. May mga kumikita sa takot. May mga umaasa sa proteksyon ng kadiliman. Si Alaya at ang pagbabago habang lumalaki si Alaya, na nooy ilang araw pa lang, napapansin ni Lucia na may kakaibang nangyayari sa anak. Sa gabi, kahit tulog, kumikislap ang balat ni Alaya. Ang kanyang mata ay tila kulay ginto kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Hindi siya umiiyak tulad ng ibang sanggol, kundi nakatitig sa paligid na para bang alam niya ang hindi dapat alam ng isang sanggol. Sa unang linggo mula sa kanilang pagbabalik, dumalaw sa kanilang tahanan si Kaising, ang matandang albularyo ng baryo. Hindi siya lumalabas ng bahay noon pa man, ngunit ngayon ay kusang pumunta. May nakita ako sa aking panaginip, ani Kaising. Isang sanggol na may apoy sa loob ng kanyang puso. Siya ang susunod na babaylan, ngunit hindi sapat ang lahi. Kailangan niyang turuan. Nag-alok siyang kunin si Alaya sa ilalim ng kanyang gabay tuwing gabi. Ngunit si Lucia ay nagduda. Hindi na ako basta magtitiwala, Kaising. Hindi ko na isusuko ang anak ko sa kahit na sinong may lihim na tinatago. Ang multong matandang aswang kinagabihan, habang natutulog si Mario sa sala, nagising siya sa tunog ng halakhak ng isang babae. Pagtingin niya sa labas, may isang anino ng matandang babae na nakatayo sa puno ng mangga sa harap ng kanilang bahay. Putol ang mga paa, ngunit nakalutang sa lupa. Nakangiti ito at ang mga matay kulay dugo. Akala niyo tapos na ang lahat, bulong nito. Napabalikwa si Mario at tinawag si Lucia. Ngunit nang lumabas sila, wala na ang anino. Kinabukasan, may mga patay na manok sa bakuran nila, nakatiwangwang, at ang leeg ay tila sinipsip ng walang bakas ng sugat. Muling bumalik ang kaba sa kanilang dibdib. Mukhang hindi pa ganap na nawala ang kapangyarihan ng matandang aswang. Tila isang bahagi nito ay naiwang nakakabit sa kaluluwa ng baryo. Panibagong banta sa mga sumunod na araw, isa-isang nagkakasakit ang mga bata sa baryo. Hindi karaniwang sakit, matamlay sila, ayaw kumain, at ang balat ay unti-unting nagkakaroon ng mga maliliit na marka na parang kagat. Si Alaya lamang ang hindi apektado. Lumapit kay Mario si Kamando at ibinulong, ang sumpa ay hindi basta puputol. May usbong. Bawat kasunduan na winasak ay may kapalit. Ang tanong, anong uri ng nilalang ang kapalit nito? Sa muling pagbisita nila sa simbahan, napansin nilang may ilang sagradong imahe ang nawala o nabaliktad. May mga simbolo sa likod ng altar na tila hindi galing sa simbahan, kundi mula sa sinaunang itim na paniniwala.
Ang pagbubunyag ni Kaising sa isang pulong na tinipon ni Mario at Lucia kasama ang ilang matatanda, inamin ni Kaising ang isang nakakagimbal na katotohanan, ang kasunduan ay hindi lamang sa mga aswang. May mas matandang kasunduan na pinanghahawakan ng lupa mismo. At kapag nasira ang mga luma, babalik ang mga naunang nilalang, ang mga tagalupa, ang mga espiritong gutom, ang mga dating Diyos na nakalimutan. Ang bata nyo, sabay tingin kay Alaya, ay hindi lang tagapagligtas. Siya rin ang udyok ng panibagong pagbabago. Kung hindi siya matuturuan, baka siya pa ang maging daan ng pagbagsak ng lahat. Nanginig si Lucia sa narinig. Paano kung ang anak niya nga ang tunay na sentro ng sumpa, na bagamat nilabanan nila ang kasamaan, ang bunga ng liwanag ay siya ring magbubukas ng pinto sa bagong dilim? Paghahanda muling kinontak ni Kamando ang ilang matatanda na noon ay mga tagapagtanggol ng baryo. Hindi lahat ay sumama. Marami na ang natakot o ayaw na muling makialam. Ngunit may ilang na natili, handang magsanay muli, magbantay, at ipagtanggol ang baryo mula sa bagong panganib. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lucia ay nagsimulang managinip gabi-gabi. Sa kanyang panaginip, may apoy sa paligid, may mga sigaw ng bata, at isang malaking anino na naglalakad sa gitna ng palayan. Ina-ina, bulong ng tinig ng isang batang babae. Tulungan mo akong huwag maging halimaw. Pagkagising niya, yakap-yakap si Alaya. Hindi niya alam kung panaginip lang iyon o paalala ng kung ano ang darating. Narito na ang ikapitong bahagi ng kwentong Sanggol na itinaka sa baryo ng mga aswang. Bahagi 7, ang panibagong sumpa at paghahandang gagawin ang mga araw sa baryo ng San Miguel ay naging parang walang katapusang gabi. Ang dating tahimik at mapayapang paligid ay napalitan ng kaba at bulong-bulungan. Sa pag-akalang tapos na ang kalbaryo, napagtanto ni Mario at Lucia na nagsisimula pa lang ang totoong laban. Ang gabi ng walang bituin minsan sa isang gabi, lumabas si Mario sa bakuran upang kumuha ng tubig. Napansin niyang wala ni isang bituin sa langit. Maging ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap na kulay abo. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Biglang may narinig siyang tunog ng pagaspas. Tumingin siya sa taas, walang ibon. Walang sanga ang gumalaw. Ngunit ang hangin ay tila dumaan sa kanyang batok na parang may malamig na hininga. Pagbalik niya sa loob ng bahay, nakita niyang si Alaya ay nakatingin sa kisame, walang imik, at may lumuluhang puting likido sa kanyang mata. Mario, bulong ni Lucia. May kakaiba sa anak natin. Hindi na siya basta sanggol. Mga bata ng gabi isang linggo matapos ang gabing iyon, 3 bata mula sa kabilang sitio ang biglang nawala. Ayon sa mga magulang nila, natulog sila sa hapon ngunit hindi na nagising. Wala ring bangkay na nakita, para bang kinuha ng hangin. Nagpatawag ng pagpupulong si Kamando. Doon niya inihayag ang malupit na katotohanan, may bagong uri ng nilalang ang gumigising. Hindi sila aswang. Hindi rin multo. Sila ang tinatawag ng matatanda bilang mga anino ng lupa, mga nilalang na ipinanganak mula sa sirang balanse. Ayon sa alamat, ang anino ng lupa ay mga espiritong hindi nakabilang sa langit o impyerno. Dati silang mga tagapangalaga ng kalikasan, ngunit sa patuloy na pagsira ng tao sa kasunduan sa pagitan ng buhay at kamatayan, naging gutom at ligaw ang kanilang anyo. Ang mensahe sa altar sa simbahan ng San Miguel, isang kakaibang sulat ang natagpuan ni Padre Ernesto sa harap ng altar, isang simbolong sinauna na wala sa kahit anong dokumento ng simbahan. Ipinasalin ito kay Kaising at ito raw ay nangangahulugang, ang daluyan ay isinilang. Pag-ikot ng buwan, bubukas ang pinto. Tila tumutukoy ito kay Alaya. Siya raw ang daluyan, isang tagapamagitan ng dalawang mundo, ang buhay at ang mundo ng anino. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng pagbukas ng pinto? Ang gabay ng matandang babaylan dinala ni Kamando sina Mario, Lucia, at Alaya sa isang lihim na kuweba sa bundok, kung saan naninirahan ang huling buhay na babaylan, si Lola Amang. Matanda na siya, nakapiring at hindi makalakad. Ngunit malinaw ang kanyang tinig at ang kanyang isipan ay parang matalim na punyal. Ang sanggol niyo, wika niya, ay isinilang sa gitna ng putol na kasunduan. Siya ay hindi lamang tao. Siya ay sisidlan ng liwanag at ng anino. Kung hindi siya maihahanda, kapag dumating ang buwan ng pagbubukas, siya mismo ang magiging daan ng pagkawasak. Ipinayo niya ang 3 hakbang, pagkilala, kailangang ipaalam kay Alaya ang kanyang pinagmulan sa paraang mauunawaan ng kanyang espiritu. Pagpapatatag, kailangang palakasin ang kanyang katawan at kaluluwa gamit ang sinaunang panalangin at mga halamang mula sa bundok.
Pagpapasya, sa araw ng pagbubukas, si Alaya mismo ang kailangang pumili, maging tagapagsara ng pinto o tagapagbukas ng bagong mundo. Paghahanda ng baryo, habang tinuturuan ni Lola Amang si Lucia at Mario ng mga sinaunang dasal at ritual, si Kamando ay nagsanay ng mga kabataan ng baryo sa pagtatanggol. Ginamit nila ang lumang kapilya bilang sentro ng depensa, nilagyan ng bawang, asin, langis ng niyog, at mga anting-anting mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Isang samahan ang nabuo, bantay liwanag. Layunin nilang harapin ang mga anino ng lupa at panatilihin ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. May mga nanatiling tahimik, may ilan din piniling umalis ng baryo. Isa sa kanila ay si Cadencio, ang dating kagawad, na nagsabing, ang laban na yan ay laban ng mga may kasalanan. Kami hindi kasali. Ngunit kinagabihan ng kanyang pag-alis, natagpuan siya sa gilid ng kalsada, walang buhay, ngunit walang sugat. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, at tila puno ng takot ang kanyang mukha. Pagsasanay ni Alaya habang si Alaya ay lumalaki araw-araw, sinasanay siya ni Lucia ng mga awit ng mga babaylan. Kahit sanggol pa, tumatahimik ito tuwing maririnig ang mga dasal, at minsan ay tila ginagaya ang mga tunog sa kanyang mumunting tinig. Dito nila napagtanto na si Alaya ay mas mabilis matuto kaysa karaniwang sanggol. Kahit ilang buwan pa lamang siya, nakikilala na niya ang mga anting-anting, at minsan ay umiiyak kapag may nilalapit na bagay na may bahid ng kasamaan. Ang hudyat ng pagbubukas isang gabi, habang nakatingin si Lucia sa kalendaryo, napansin niya ang isang araw na may pulang bilog, isang petsang minarkahan ng matandang babaylan, 14 na gabi ng 4 na buwan. Ayon kay Lola Amang, sa gabing iyon, muling magiging manipis ang belo sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mundo ng anino. At kapag hindi na ipagsara ang daan, ang mga anino ng lupa ay makakalaya, at si Alaya ang magiging susi. Nang gabing iyon, sabay-sabay na umalulong ang mga aso sa buong baryo. Ang langit ay namumula at ang lupa ay tila nanginginig. Ang pagbubukas ay malapit na. Narito na ang 8 bahagi at huling yugto ng kwentong sanggol na itinaka sa baryo ng mga aswang. Bahagi 8, ang huling gabi, labanan ng liwanag at dilim. Dumating ang gabi ng 14 na araw ng 4 na buwan. Lahat ng paghahanda ay naisagawa na. Ang mga taga-baryo ay nagtipon sa gitna ng simbahan, hawak ang anting-anting, kandila, at mga dasal ng kanilang mga ninuno. Sa gitna ng altar, nakapwesto si Alaya, ngayon ay 5 buwang gulang, ngunit tila may isip at presensya ng higit pa sa kanyang edad. Ang paligid ay tahimik ngunit puno ng tensyon. Alam ng lahat, ito na ang huling laban. Simula ng pagbukas eksaktong 12:00 ng hating gabi, nagsimula ang pag-ikot ng hangin. Umalinggaw ang tila iyak ng mga sanggol, ngunit nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang lupa sa paligid ng simbahan ay unti-unting nabiyak. Mula sa mga bitak, umangat ang maitim na usok na parang may sariling buhay. Mula sa usok, lumitaw ang mga anino ng lupa. Hindi tulad ng mga aswang, ang mga nilalang na ito ay walang anyo, sila'y mga naglalakad na anino na walang mukha, walang mata, ngunit dama ang galit at gutom sa kanilang paggalaw. Labanan sa loob ng simbahan. Sumugod ang unang bugso ng anino patungo sa simbahan, ngunit sinalubong sila ng mga bantay liwanag. Gumamit sila ng mga sinaunang orasyon, tubig na may langis ng niyog, at apoy mula sa sagradong apoy ng kuweba ni Lola Amang. May ilan sa kanila ang agad na tamaan ng anino at natulog ng di na nagising. Ngunit may ilan din ang matagumpay na nakaatake gamit ang mga anting-anting at dasal. Sa gitna ng kaguluhan, si Kamando ay tumayo sa harap ng altar, tangan ang isang kampanang pilak. Simulan na ang ritual. Ritual ng pagsasara. Si Lucia, dala ang sanggol na si Alaya, ay humakbang sa gitna ng altar. Sa tabi niya ay si Mario, hawak ang isang krus na yari sa matandang kahoy mula sa itim na lupa, ang lugar kung saan sinilang si Alaya. Habang umiikot sa altar, nagsimula silang umawit, sa ngalan ng liwanag at kadiliman, kami nananawagan. Sa ngalan ng mga ninuno at ng mga hindi pa isinisilang. Sa daluyan ng bagong dugo, isara ang pinto. Ang hangin ay biglang bumigat. Ang simbahan ay umuga. Isa-isang naglaho ang mga kandila. Pati ang buwan ay natakpan ng pulang ulap. Ang tinig ni Alaya sa gitna ng katahimikan, biglang bumangon si Alaya sa kandungan ni Lucia. Hindi siya umiyak. Nagsalita siya. Hindi ito isang salita ng karaniwang sanggol. Ito ay isang matandang wika, lumang-luma, ngunit matalim at malinaw. Balik kayo sa lupa. Ako ang daan, ako ang wakas.
Pagkasambit nito, sumiklab ang liwanag sa kanyang dibdib, isang bugso ng puting apoy na lumaganap sa buong simbahan. Ang mga anino ng lupa ay nagsimulang magsigawan, hindi gamit ang boses, kundi sa loob ng isipan ng lahat ng naroon. Sila'y tila nasusunog mula sa loob. Sakripisyo ngunit hindi ito sapat. Dumating ang huling anino, isang nilalang na doble ang laki ng tao, binubuo ng itim na apoy at usok, may mga matang pula at bibig na punong-puno ng sigaw ng daan-daang kaluluwa. Ito ang sentro ng kadiliman. Ang pinuno. Ang tagapangalaga ng pinto. Lumapit ito kay Alaya. Ang simbahan ay tila gumuho sa presensya nito. Biglang tumayo si Kaising, lumapit sa altar, at ibinato ang kanyang sarili sa huling anino, habang hawak ang isang ginintuan at lumang palaspas. Sa buhay kong ito, isinusumpa kita. Sa dugo ng mga babaylan, bumalik ka sa lupa. Sumiklab ang apoy. Si Kaising ay natupok kasama ang anino, at sa sandaling iyon, pumasok ang katahimikan. Pagsasara ng pinto, hawak-hawak ni Lucia si Alaya, habang si Mario ay lumuhod sa altar. Ang bitak sa lupa ay unti-unting nagsara. Ang anino ay nawala. Ang hangin ay naging magaan. Ang buwan ay muling sumikat. Tapos na ang ritual. Ngunit ramdam ng lahat, may iniwan ang gabing iyon. May mga kaluluwang hindi na bumalik. May mga pusong tuluyan ng nasugatan. Pagkatapos ng laban makalipas ang ilang araw, tahimik muli ang baryo. Ang mga nawalan ay nagluksa, ngunit ang mga natira ay nagsimulang muli. Si Mario at Lucia ay nanatili sa baryo, kasama si Alaya, na ngayon ay parang karaniwang bata na. Ngunit tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, inilalabas nila ang krus na gawa sa itim na lupa at binabantayan ang paligid. Ang simbahan ay muling naitayo. Ang pangalan nito ngayon ay Parokya ng Daluyan ng Liwanag bilang pag-alala sa ginawa ni Alaya. Pangwakas ang kwento ng sanggol na itinaka sa baryo ng mga aswang ay hindi lang isang kwento ng takot. Ito ay kwento ng pag-ibig ng magulang, katapangan ng bayan, at kapangyarihang nasa dugo ng bawat Pilipino, ang paniniwala sa kabutihan sa gitna ng kadiliman. At sa baryo ng San Miguel, sa likod ng katahimikan, isang bulong ang patuloy na naririnig ng matatanda, hindi pa ito ang wakas, ang pinto ay maaaring muling bumukas. Epilogue Scene, ang bagong umaga sa San Miguel. Maagang sumikat ang araw sa baryo ng San Miguel. Tahimik ang paligid, pero sa mga mata ni Mario at Lucia, may hawak pa rin silang pag-aalala, habang pinagmamasdan nila si Alaya na naglalaro sa bakuran. Biglang may narinig silang tunog mula sa gubat, parang bulong na nagmumula sa hangin. Lumapit si Mario sa gilid ng bakuran, hawak ang lumang krus mula sa itim na lupa. Alaya, handa ka na ba? Hindi pa tapos ang laban natin. Si Alaya ay tumingin kay Mario na may ngiting puno ng misteryo, at sa kanya sinabi sa matandang wika, ang pinto ay muling bubuksan, ngunit ako ang magiging susi ng liwanag at dilim. Nag-alab muli ang mga mata ni Alaya, ngunit sa kanyang mga kamay, kumislap ang liwanag at anino, magkahalo. Would you like me to expand this into a full 1,000-word next scene or sequel chapter? Or do you want a different kind of continuation? Let me know. CJ. Heto ang susunod na eksena bilang karugtong ng kwento, isang bagong kabanata na pwedeng ipagpatuloy ang istorya mula sa pagtatapos ng orihinal na 8 bahagi. Bagong eksena, ang pagbabalik ng anino. Makaraan ang 1 taon mula nang muling sumilay ang liwanag sa baryo ng San Miguel, unti-unti nang nagbalik ang normal na buhay. Si Alaya ay lumaki ng malusog, bagamat may kakaibang aura pa rin siyang dala. Hindi tulad ng ibang bata, madalas siyang maglakad sa gilid ng gubat, nakatitig sa mga anino na hindi nakikita ng iba. Isang gabi, habang nakaupo si Mario sa harap ng kanilang bahay, may narinig siyang mga bulong mula sa gubat. Muling bumalik ang lamig sa paligid, at tila may dahan-dahang pag-ikot ng hangin na nagbabadya ng bagong panganib. Dumating si Alaya, hawak ang isang maliit na kahon na yari sa itim na kahoy. Ama, narinig ko muli ang tawag nila. Buksan ni Mario ang kahon at nakita ang mga lumang anting-anting na dati nilang ginamit sa laban kontra mga anino ng lupa. Ngunit may bago, isang maliit na kristal na kumikislap na parang may buhay. Ito ang susi, paliwanag ni Alaya. Hindi natapos ang sumpa. Kailangan nating harapin muli ang dilim, ngunit sa pagkakataong ito, kasama ang liwanag sa loob ko. Sa likod ng mga anting-anting, sumilip ang isang itim na anino, dahan-dahang lumalapit. Simula na ang bagong yugto ng laban sa pagitan ng liwanag at dilim, at sa gitna nito, si Alaya, ang sanggol na isinilang sa gabi ng aswang,
ay muling haharap sa kanyang kapalaran. Gusto mo bang palawakin ko ito sa 1,000 salitang kabanata? O gusto mo ng ibang klaseng eksena? Sabihin mo lang. Sige, heto ang susunod na eksena, tuloy-tuloy mula sa ang pagbabalik ng anino, eksena, ang pag-usbong ng dilim, malamig ang hangin sa baryo ng San Miguel habang papalapit ang dapit hapon. Nakaupo si Alaya sa ilalim ng puno sa gilid ng gubat, hawak ang kumikislap na kristal na nakuha niya sa kahon ni Mario. May mga matang nagliliyab ng kakaibang liwanag, hindi lamang dahil sa kristal, kundi dahil sa isang puwersang nagsisimulang gumising sa loob niya. Biglang naramdaman niya ang malamig na hangin na parang may humaplos sa kanyang batok. Tumayo siya at nilingon ang paligid. Sa gitna ng mga anino, may isang hugis na dahan-dahang lumilitaw, isang matangkad, malapad na anino na puno ng usok at apoy. Ito ang ihuling anino na lumitaw noong nakaraang laban. Ngunit may kakaiba sa hitsura nito, parang mas malakas, mas puno ng galit. Huling anino, Alaya, ang panahon ng pagpanaw ng liwanag ay malapit na. Sumali ka sa amin, maging daluyan ng tunay na kapangyarihan. Tumindig si Alaya, hindi natatakot, hawak pa rin ang kristal na kumikislap. Hindi ako sayo. Ako ang daan sa pagitan ng liwanag at dilim, at hindi ako papayag na lamunin ang baryo namin. Dumating si Mario at Lucia, dala ang mga lumang dasal at anting-anting. Naghandog si Mario ng isang malakas na dasal, habang si Lucia naman ay nag-aalay ng mga bulaklak at apoy bilang panalangin. Dahan-dahan, lumabas mula sa kristal ang isang liwanag na sumalubong sa anino. Nag-alab ang paligid at isang matinding enerhiya ang nagtagpo. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ko ito hanggang sa buong kabanata na 1,000 salita? O may gusto kang ibang direksyon? Sige, itutuloy natin ang kwento mula sa huling eksena, ang labanan ng liwanag at dilim, habang nag-aalab ang enerhiya sa pagitan ng kristal ni Alaya at ng huling anino, ramdam ng lahat ang matinding puwersa na bumabalot sa paligid. Ang hangin ay parang huminto, nagmistulang palibhasa ay nakatitig sa isang labanan ng dalawang makapangyarihang nilalang. Si Mario ay tumingin kay Lucia, sabay silang nagsimula ng malakas na dasal, pinupuno ang paligid ng kanilang pananampalataya at pag-asa. Sa ngalan ng mga ninuno, at sa lakas ng liwanag, kami ay nananalangin na ikaw ay mapalayas. Samantala, si Alaya ay hawak ng mahigpit ang kristal, na ngayon ay kumikislap ng mas maliwanag, nagpapalabas ng mga sinag ng puting ilaw na unti-unting sumasakop sa dilim. Ngunit hindi sumusuko ang huling anino. Ang kanyang anyo ay lumaki, nagliliyab ang mga mata, at nagpalabas ng isang malakas na sigaw na parang putok ng kidlat. Sa isang iglap, biglang sumabog ang enerhiya sa paligid, na nagresulta sa isang malakas na alon ng liwanag at usok. Ang mga anting-anting at mga dasal ay tila nagkaroon ng buhay, nagliliparan sa hangin, pumapaligid sa paligid ng simbahan at ng baryo. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Alaya mula sa liwanag, may hawak na espada ng enerhiya, isang sandata na gawa mula sa kristal at liwanag, na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang mga ninuno. Tumakbo siya papunta sa huling anino, at sa isang matinding hampas ng espada, nagliwanag ang lahat. Ang anino ay unti-unting nawala, at ang gabi ay napuno ng katahimikan, na parang nagpasalamat sa tagumpay ng liwanag. Gusto mo pa ba ng dagdag na detalye o gusto mong ipagpatuloy natin ito bilang susunod na kabanata? Sige, itutuloy natin ang kwento mula sa huling laban ni Alaya, eksena, ang pagbangon ng bagong liwanag, matapos ang malakas na hampas ni Alaya gamit ang espada ng enerhiya, unti-unting natunaw ang anyo ng huling anino. Ang dilim ay naglaho, at ang mga bituin ay muling kumislap sa kalangitan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Alaya, bagamat pagod, ay tumayo ng matatag, hawak pa rin ang espada. Napansin niyang may maliit na sinag ng dilim na tumatakas mula sa natitirang usok. Dumulas ito papunta sa isang lumang punong kahoy sa gitna ng baryo, ang punong kilala bilang punong luma na may mga ukit ng sinaunang simbolo. Biglang nagliwanag ang mga ukit, at mula sa puno, isang matandang babae ang lumitaw, isang babaylan na tagapagbantay ng baryo. Matandang babaylan, Alaya, ikaw ang bagong ilaw ng San Miguel. Ang kapangyarihan mo ay hindi lang sa labanang ito, kundi sa pagbabalik ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Inabot niya kay Alaya ang isang maliit na kahon. Ito ang susi upang panatilihing ligtas ang baryo. Ngunit kailangan mong gamitin ito ng may katapangan at puso. Nagpasalamat si Alaya, at habang hawak niya ang kahon, naramdaman niya ang isang bagong puwersa na pumapasok sa kanyang katawan, isang kapangyarihan na higit pa sa inaasahan.
Nais mo bang palawakin ko ito pa, gawing full 1,000 salita na eksena? O gusto mo na itong gawing panibagong kabanata ng kwento? Sige, itutuloy natin ang kwento mula sa pagtatapos ng pagdating ng matandang babaylan, eksena, ang bagong tagapagbantay ng baryo, lumipas ang mga buwan mula nang makilala ni Alaya ang matandang babaylan. Sa bawat araw, tinuruan siya nitong gamitin ang kapangyarihan na nasa loob ng kahon, ang tinatawag na puso ng liwanag. Sa tulong ng babaylan, natutunan ni Alaya kung paano makipag-usap sa mga espiritu ng kalikasan, at kung paano protektahan ang baryo laban sa anumang panganib mula sa mga nilalang ng kadiliman. Isang gabi, habang naglalakad si Alaya sa gilid ng gubat, naramdaman niyang may malakas na presensya. Biglang sumulpot ang mga anino, mas marami at mas matindi kaysa dati. Ngunit ngayon, hindi na si Alaya ang batang takot. Hawak niya ang puso ng liwanag at kumikislap ang kanyang mga palad. Sa gitna ng madilim na gubat, sumigaw siya, "Hindi na kayo makakapasok dito. Sa ngalan ng liwanag, ako ang tagapagbantay." Nag-alab ang puso ng liwanag, at ang mga anino ay napalaya sa isang puting liwanag na bumalot sa buong gubat. Gusto mo bang palawakin ko pa ang eksenang ito o gawin itong buo at detalyadong kabanata? Sige, itutuloy natin ang kwento mula sa eksena kung saan naging tagapagbantay si Alaya. Eksena, ang hamon ng kadiliman, matapos mapalayas ni Alaya ang mga anino gamit ang kapangyarihan ng puso ng liwanag. Nanatili siyang nagbabantay sa hangganan ng baryo at gubat. Ngunit isang gabi, dumating ang isang kakaibang puwersa, isang mas malakas, mas madilim na nilalang na tinawag na Dato ng Kadiliman. Ito ay isang makapangyarihang espiritu ng dilim na may kakayahang kontrolin ang mga aswang at iba pang mga nilalang sa paligid. May dala itong malalaking pakpak na parang paniki at mga matang naglalagablab ng pulang apoy. Tumayo si Alaya, hindi tinatanggap ang banta. Hindi mo malalagpasan ang liwanag na dala ko. Sa bawat hakbang mo rito, babalikan kita. Nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan ni Alaya at ng Dato ng Kadiliman. Nagpalitan sila ng enerhiya, liwanag laban sa dilim. Habang tumitindi ang laban, unti-unting sumisilip sa likod ng mga puno ang mga tao ng baryo, naniniwala sa lakas at tapang ni Alaya. Kung gusto mo, palalawakin ko ito pa sa isang kumpletong kabanata na may mga detalye sa laban at mga karakter. Gusto mo ba? Tuloy natin ang kwento mula sa pagtatagpo ni Alaya at ng Dato ng Kadiliman, eksena, ang pagbabalik ng liwanag at ang pagtatapos ng kadiliman, habang naglalaban sina Alaya at ang Dato ng Kadiliman sa gitna ng madilim na gubat, nagsimula ng magliyab ang paligid. Ang kapangyarihan ng puso ng liwanag ni Alaya ay unti-unting lumalaban sa madilim na enerhiya ng kalaban. Sa gitna ng labanan, napagtanto ni Alaya na hindi niya kaya ito ng mag-isa. Tinawag niya ang mga espiritu ng kalikasan, ang mga ninuno ng baryo, at ang mga naglalakihang puno sa gubat upang tulungan siya. Dumaan ang ilang minuto ng matinding pagtutunggali. Bigla, bumaba mula sa langit ang isang sinag ng liwanag na bumalot sa buong baryo, na parang isang proteksyon mula sa mga makapangyarihang puwersa. Naramdaman ni Alaya ang lakas ng mga panalangin ng kanyang mga kabaryo, na nagbigay sa kanya ng dagdag na puwersa. Sa isang matinding hampas ng espada ng enerhiya, nawasak ang Dato ng Kadiliman at unti-unting nawala ang dilim na bumabalot sa gubat. Sa pagtatapos ng laban, muling naghari ang kapayapaan sa San Miguel. Alaya, bilang bagong tagapagbantay, ay naging simbolo ng pag-asa at tapang para sa baryo. Gusto mo bang gawing mas detalyado ito? O gusto mo na ng isang pangwakas na eksena para sa kwento? Tuloy tayo sa susunod na eksena para sa pangwakas ng kwento. Eksena, ang pamana ng liwanag, matapos ang matinding laban, muling nagbalik ang katahimikan sa baryo ng San Miguel. Si Alaya ay tumayo sa gitna ng plaza, tinatanaw ang mga tao na nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang kanilang kalayaan mula sa dilim. Lumapit si Mario at Lucia kay Alaya, yakap-yakap siya ng buong pagmamahal at pagmamay-ari. Mario, Alaya, ikaw ang aming pag-asa. Ang liwanag na ito ang magpapanatili ng ating bayan ligtas. Ngunit alam ni Alaya na ang laban ay hindi tunay na tapos. Sa kanyang dibdib ay ang puso ng liwanag, isang paalala na siya ay may tungkulin na ipagpatuloy ang pagmamalasakit sa baryo. Sa dulo ng araw, habang ang mga bituin ay sumisilip, nagmuni-muni si Alaya sa ilalim ng punong luma. Alaya, sa sarili, ang liwanag ay hindi lamang kapangyarihan. Ito ay responsibilidad at ito ang aking pamana. Habang unti-unting bumabalik sa normal ang buhay sa San Miguel, may naramdaman siyang kakaibang pakiramdam, isang bagong yugto ng buhay na may kasamang pangako at hamon.
Ito ang maaaring maging pangwakas na eksena ng kwento, nagbibigay ng closure at hint para sa posibleng susunod pa. Gusto mo ba itong palawakin pa o gawing script para sa audio-video narration? Sa puntong ito, natapos na natin ang pangunahing kwento sa isang magandang pangwakas na eksena. Pero kung gusto mo pa ng dagdag na eksena bilang epilogo o posibleng panibagong kabanata para sa susunod na yugto, heto ang mungkahi, eksena. Ang sulyap ng bagong panganib ilang buwan matapos ang malaking laban, tahimik ang baryo ng San Miguel. Ngunit isang gabi, habang nakatitig si Alaya sa buwan sa kanilang balkonahe, may napansin siyang kakaibang liwanag sa gilid ng gubat. Biglang may bumulong sa hangin, isang malamig at mabagal na tinig na tila nagbabanta, hindi pa tapos ang kwento mo, Alaya. Ang dilim ay muling babangon. Napatingin si Alaya sa malayo, hawak ang puso ng liwanag. Kung ganoon, ako rin ay handa, hindi ako magpapatalo. Ito ay maaaring simula ng panibagong kabanata o sequel kung gusto mo palawakin ang kwento sa mas malaking mundo ng mga aswang at mga espiritu. Gusto mo ba ng ganitong klaseng eksena o may ibang ideya ka pa? Ito ang last scene para sa kwento na nagbibigay ng matibay na pagtatapos pero may touch ng misteryo para manatiling nakakapit ang interes ng mga tagapakinig. Huling eksena, ang huling sulyap. Sa pagsikat ng araw, tahimik ang baryo ng San Miguel. Nagtipon ang buong komunidad sa harap ng simbahan upang magpasalamat sa tagumpay ni Alaya laban sa kadiliman. Si Alaya, bilang bagong tagapagbantay, ay nakatayo sa gitna, hawak ang puso ng liwanag, na ngayon ay naging simbolo ng pag-asa at proteksyon ng kanilang baryo. Habang nakatanaw sa malayo, napansin niya ang isang anino na mabilis na lumipas sa gilid ng gubat. Hindi siya natakot, bagkus ay ngumiti siya ng bahagya. Alaya, hanggang sa muli, aking kaaway. Ngunit ngayon, ang liwanag ang maghahari. Lumiko siya paharap sa mga tao, nagbigay ng isang panalangin para sa kapayapaan ng baryo. Ang huling sinag ng araw ay bumalot kay Alaya, na parang kumukumpirma na ang bagong kabanata ng San Miguel ay magsisimula na, isang kwento ng tapang, pag-asa, at walang katapusang laban sa pagitan ng liwanag at dilim.